Lucenang Sapatos. Ito ay kwento ni Dr. Luis Camartan at drawing ito ni Beth Doctorero. San Lucenang Sapatos. Sapatero si tatay. Kilalang kilala ang mga likha ng sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, papalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay, mga sapatos na gawang marikina. Matibay, pulido, at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano ba naiisip ang kanyang mga estilo? Kay kaganda. Makinig kayo, class. Siguro, dinadalo ka ng muso ng mga sapatos at suelas. Parang may magic ang iyong mga kamay. Sa lahat ng papuri, matipid, nangingiti lamang si tatay. Tahimik na tao si tatay. Bihira magsalita. Lumaki ako sa piling ng mga sapatos na gawa ni tatay. Madalas na kinaiingitan ako ng mga kalawat kaklase ko. Buti raw at sapatero ang tatay ko. Lagi tuloy bago ang sapatos ko kapag pasukan, kapag Pasko, kapag birthday ko, o kung nakatanggap ako ng honors sa klase. Ginagawan pa ako ng ekstrang sapatos ni tatay kapag may mga tira-tirang balot at tela. Buti ka pa, Karina, laging bago ang sapatos mo. Ako, laki na lang pamana ng ate ko. Sa akin na pupunta lahat ng pinagliitan niya. Imutok ng isang kaklase. Nasa grade 2 na ako nang muling mabuntis si nanay. Kaya tagal namin hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko, sinagot na raw ang matagal nilang panalangin na masundan ako. Naku, magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos para hindi balik. Dalawa na kaming igagawa ni tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si Bibi, narinig kong nag-uusap sina tatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae na, pag-aralin natin ang ballet, gusto kong magkaroon ng anak na ballet dancer. Ngayon pa lang ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang-ballet. Sabi ni tatay. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kami lahat na makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na ito ang dalawang paa. Nakarinig kami na kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak ay palaglag ni nanay ang kapatid ko. Kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsalang gamot ang kanyang mga paa. Isinumpala ng mga liwanag ng sapatos si tatay. Dahil mahal daw itong sumigil sa mga pasadyang sapatos. O baka daw ipinagbili si Susie sa manika. Nanay, bakit ba walang paa si Susie? Nagkaroon kasi siya ng infection, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang siya. At iyon ang naging epekto, malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko. Malungkot si tatay. Araw-araw ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko na walang mga paa si Susie. Kaya pinilit ko si nanay na pag-aralin ako sa isang ballet school. Dati kasi ayaw ko mag-ballet. Pero, Isis, bakit di nyo pagsubukan i-enroll si Karina sa piano, o sa painting, o sa banduriang class? Hindi yata talagang para sa kanya ang pagsasayaw. Sabi kay nanay ng teacher ko sa ballet. Nalungkot ako, hindi para sa akin. Hindi para kina tatay at Susie at sa mga pangarap na masyadong mailaw. Saksi ako kung paano minahal si Susie ni tatay at nanay. Walang pwede manlaro kay bunso. Minsan, habang kami ay nagpipiknik sa parke, may isang mama na nakakita kay Susie. Tingnan niyo, pwedeng pagkarnaval yung bata. At tinuro si Susie. Biglang namula si tatay sa narinig. Tuko ang mga kamao. Doon ko nang nakita nagsalubong ang mga kilay ni tatay. Anong problema mo, ha? Tingnan niyang suntukin ang lalaki. Mabutit na pigilan siya ni nanay. Isang gabi,
habang nakahiga kami sa kama, narinig ko kinakausap ni tatay si Susie. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam mo namang espesyal ka sa mata ng Diyos. Mas mahalaga sa amin na lumaki kang mabuting tao. At buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya ito, hinalikan. Hindi tumigil si tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero napansin ko, kapag sinusukatan niya ang paa ko, napapabagtong hininga siya. Pagkatapos ay titingin sa kuna. Sayang bunso, hindi mo maranasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko kay Susie. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Marami namang laro na hindi nangangailangan ng paa. Lagi nga niya ang tinatalo sa suka, jackstone, scrabble at pitik bulag. Ako ang tagapagtanggol niya kapag may nanunokso sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya. Ako ang ate na alalay. Doon ko natuklasan na marami ka rin pagkakatulad. Parehong mas magaling ang aming mga kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipita. Siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala, si tatay, kamay rin ang magaling sa kanya. Minsan, ginising ako ni Susie. Sabi niya, na naginip siya ng isang bihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanyang mga paa. May paa siya sa panaginip. Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka ate, kay ganda ng sapatos sa panaginip ko. Kulay dilaw ng charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Hindi siya na napapansin ko. Malapit na kanyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay-pula ito na velvet at may malaking bakil sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ng sapatos na kulay asul na bukas at dulo at bitaw ang mga daliri ng paa niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribon na pula. Ang sapatos na yan sa maong na may bundang buwat at bituin. Ang sandalyas na parang lambat. Ang kulay nilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha. Pagkatapos noon, naging sakitin na si tatay. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadya na pagawin ako sa bodega. Naghahalongkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay at bahay. Sa pagkahalong ko, nabuksan ko isang kahong mukhang matagal na hindi nagagalaw. Nagdadabang ito ng maliliit na kahon. Mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansa. Paano kanila mga sapatos? May umorder ba na hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero nang masdan ko ang mga pares ng sapatos na yun, nagulat ako. Taglay na mga sapatos ang pinakamahusay na disenyo ni tatay. Iba-iba ang mga sukat nito. May sapatos na pang-baby, may sapatos na pang-pinya, may pang-pasyal, may pang-pasok sa eskwelahan, may pansimba, may sapatos na pang-talagita. Lalo akong nagulat nang mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit ng papel para sa pinakamamahal kong susi alay sa kanyang unang kaarawan. Hindi sa isa pa ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susi. Di nga ba't iginagawa ni tatay si Susi ng mga sapatos? Para kay Susi, lugod ng aking buhay sa pagsabit niya ng ikapitong kaarawan. Taon-taon, hindi pa pala si tatay sa pagpila ng sapatos sa pagdaraw sa kaarawan si Susi. Sa pusena ng sapatos lahat-lahat. Handog sa pagsukong, pinakamamahal sa kanyang 12 kaarawan. Napaliyak ako na makita ko ang mga sapatos. Hindi ko akalaing ganun pala kalalim ang mahal si tatay. Binitbit ko ang 12 sapatos at ipinakita ko kina nanay at Susi. Isang araw, hindi sinasadya na pagawin ako sa bodega. Naghahalongkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay at bahay. Sa pagkahalong ko, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal ng sapatos na bukas ang dulot, bitaw ang mga daliri, kulay puti na may kaunting takong at may ribon na pula.
Sapatos na yari sa maong na may bundang-bundang mga bituin. Sandalyas na parang lambat. Kulay lilang sapatos na may nakapigit na bilog na kristal sa harap. Noon ko naisip, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para maipasuot sa kanya ang mga sapatos. Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto pagkakalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali. Gaya ng mga sandaling nililikha ni tatay ang mga pinakamagagarang sapatos para kay Susie.